Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga nito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umagang ito ay matatagpuan sa Matthew Kapitulo 9, talatang 18 hanggang 26. Ayan, ito po ang sinasabi. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, naririto dumating ang isang pinuno at siya'y sinamba na nagsasabi, "Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae. Datapwat halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at siya ay mabubuhay." At si Jesus ay nagtindig at sumama sa kanya, pati ng kaniyang mga alagad. At narito isang babaeng inaagasang may 12 taon na ay lumapit sa kanya likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa kanya kalooban, "Kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako." Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya," at gumaling ang babae mula sa oras na iyon. At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno at nakita ng mga tumutugtog ng mga aplauta at na ang mga taong nangagkakagulo, ay sinabi niya, "Magparaan kayo, sapagkat hindi patay ang dalaga, kundi natutulog." At tinatawanan nila siya na nililibak. Tatapwat nang mapalabas na ang mga tao, ay pumasok siya at tiningnan niya siya sa kamay at nagbangon ang dalaga. At kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupang iyon. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay ninyo sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, aming itataas sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa mga lansanan. Ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Amin din inilalapit sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy namin itong ipinanalangin sa iyo, Panginoon, ang aming mahal na bansa. Lumapit kami upang hingin ang iyong
papatnubay at pag-iingat sa aming bansa dahil sa patuloy na pananakot at paniniil ng bansang China na kung saan nagdudulot ito ng agam-agam na hahantong sa digmaan. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan, kaya sa iyo kami humihingi ng saklulo. Huwag mo kami nawang pahintulutan ang ganitong mga pangyayari sa aming bansa. Batid mo, O Diyos, na labis-labis ng aming paghihirap ng mga tao sa laylayan, mga mamamayan na umaasa lamang sa hanap buhay sa karagatan. Subalit hindi makapaghahanap buhay dahil sa matinding banta at aggression ng mga Chinese military personnel. Maging ang aming mga halal na opisyalis ay para bagang nagbingi-bingihan sa aming kalagayan. Pag-isahin mo, Ama, ang puso at damdamin ng bawat Pilipino upang harapin ang may pagkakaisa ang aming kalagayan. Panghawakan nawa ng bawat isa sa amin ang aming kalayaan upang hindi ito mawala sa amin. Napakasarap mamuhay ng mapayapa kahit may mga pagsubok. Kaya lumalapit kami sa iyo, O Diyos, na pumagitna ka sa aming kalagayan. Kaawaan mo ang aming bayan. Patuloy mo nawang ipadama sa aming lahat bilang isang bansa na ikaw ay kasama namin sa aming pakikibaka tungo sa isang mapayapang bayan. Hipuin mo din, O Diyos, ang mga puso ng mga Chinese leader. Mangusap ka sa bawat isa sa kanila. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong pagtugon sa aming mga pagsamo sa panlangin sa aming bansa. Amin din itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Amin din inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigang mga magsasaka, na sila'y ingatan mo sa kanilang pagsaka, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng maraming tanim, katulad ng palay, prutas, gulay, at iba pa. Ilayo mo sila sa kapahamakan, O Diyos, upang maraming pagkain ang maihanda sa pagkainan ng iyong mga anak. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na mga OFW, na sila'y ingatan mo sa kanilang mga trabaho sa ibang bansa. Sila'y malayo sa kanilang mga mahal sa buhay dahil gusto nilang magkaroon ng magandang buhay ang mga mahal sa buhay nila, O Diyos. Ingatan mo sila sa ibang bansa, Panginoon. Amin inilalapit sa inyo, Diyos, ang mga kaibigan naming naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong panahong iyon, mga kaibigan, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod sa harapan niya at ang sabi, "Ang matay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lang kayo sa akin at ipatong ang iyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya." Ito po ay matinding pananampalataya ng isang pinuno ng isang hukbo. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo.
Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Napakatinding pananampalataya ng isang babae. Kaya tayo mga kaibigan, kung meron man tayong karamdaman, ano man ang mga pagsubok sa ating buhay, lumapit tayo kay Jesus. Lumapit tayo sa ating Diyos at na tagapagligtas. Ang ating pananampalataya ang siyang magpapagaling sa ating mga kaibigan. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka. No? Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Instant, gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, mga kaibigan, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Bakit kaya, mga kaibigan, nagkakaingay? Sinabi niya, magsilabas kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog siya. Hindi daw patay ang bata. Natutulog lamang siya. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, mga kaibigan, pumasok ang Panginoon. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupain. So dito makikita natin, mga kaibigan, ang isang pinuno at isang babaeng dinudugo ay matindi nilang pananampalatay sa Diyos. Ang isang pinuno ay nagpapakumbaba, no? Lumuhod sa harapan ni Jesus upang mapagaling lamang ang kanyang anak na kamamatay lamang o nagkaroon ng isang karamdaman. Ano man ang ating kinaharap, mga kaibigan, meron man tayong karamdaman na hindi mapapagaling ng mga doktor, lumapit ka lang sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos na may pananampalataya na ikaw ay gagaling. Ikaw ay magkaroon ng solusyon sa lahat ng iyong mga problema, sa lahat ng mga pagsubok sa iyong buhay. Kaya, mga kaibigan, magpakumbaba tayo. Iluhod natin sa Diyos ang ating mga kailangan. Siya ay sasagot sa iyo. Kung kagalingan man yan, kung problema man yan, siya ay sasagot sa iyo. Instant yan, mga kaibigan. Kung luluubin ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng pagkakataong mabuhay muli, kaibigan, walang imposible sa Diyos. Ang lahat ay posible sa ating Panginoong Hesukristo. Saglit po tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan tungkol sa isang pinuno at ng isang babaeng dinudugo. Panginoon, ito po yung nagbibigay sa amin na dapat kami ay magpapakumbaba sa iyong harapan. Lumuhod ng may pananampalataya na ikaw ang Diyos na siyang nagliligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Diyos na nagpapagaling
ng lahat ng uri ng karamdaman. Panginoong Hesus, pagalingin mo ang iyong mga anak na nakikinig sa oras na ito. Meron man silang karamdaman, may mga problema man sila, Panginoon, ang Diyos na buhay ang itutugon sa kanilang mga kailangan. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig sa iyong mga salita. Ilayo mo sila sa anumang kapamakan, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. At ang buong sambahayan, ingatan mo sila, Panginoon. Panginoong Hesus, tulad ng iyong mga alagad, nagpapasalamat po kami sa iyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Sa pangalan ni Hesus. Amen.